ang isang simpleng paglalakbay na nagbukas ng puso ko sa bagong pag-asa. Hello, ako si Mayumi, 51 taong gulang na babae mula sa isang tahimik na bayan sa Bulacan. Sa loob ng mahigit 25 taon, asawa ako ni Ernesto, isang matiyagang lalaki na minsang naging sandigan ko, ngunit unti-unting naging malayo. May 2 anak kami, si Toti at si Luningning, na ngayon ay abala na sa kani-kanilang buhay. Sa kabila ng mahabang pagsasama, dumaan kami sa maraming pagsubok, mula sa mga araw na puno ng saya at tawanan, hanggang sa mga sandaling tahimik na parang may pagitan sa aming mga puso. Ang kwento ko ay tungkol sa isang simpleng paanyaya, sa isang local community tour, na nagbukas ng isang bagong daan sa aming relasyon, pati na rin sa aking sariling pagkatao. Lumipas ang mga taon na halos ang tanging pinag-isa naming dalawa ay ang papel na ginagampanan namin bilang mga magulang. Yung mga gabi ay tahimik, at ang mga pag-uusap ay naging limitado sa mga pangkaraniwang bagay lang. Si Ernesto ay naging abala sa trabaho, at ako naman ay nakatutok sa pag-aalaga sa bahay at mga anak. Nang mag-isa na ang mga anak sa kani-kanilang buhay, naramdaman kong unti-unti akong nawawala sa sarili ko, naguguluhan at tila walang direksyon sa buhay. Akala ko noon hindi na kami maibabalik sa dati, ang aming pagmamahalan, ang aming pagkakaintindihan. Ngunit isang araw dumating ang paanyaya mula sa aming kapitbahay na si Alingka. Si Alingka ay isang mabait at masayahing babae na matagal ng kapitbahay namin dito sa aming barangay sa San Rafael. Siya ay 3 taon na mas matanda sa akin at may mahabang kasaysayan ng pagiging aktibo sa community affairs. Isang hapon, tumunog ang aming doorbell. Nang buksan ko, nariyan siya, may dalang ngiti at isang kahon ng tsokolate bilang pasalubong. Mayumi, gusto kitang imbitahan sa isang 2 araw na outing ng barangay sa isang hot spring resort dito sa Pampanga, sabi niya habang pinapasok ako sa aming sala. Nag-alinlangan ako sa simula, hindi ako masyadong mahilig sa mga ganitong lakad, lalo na dahil matagal na rin akong hindi nakikihalubilo ng ganoon. Bukod pa roon, hindi rin kami matalik ni Ernesto. Ngunit paulit-ulit ang paanyaya ni Alingka at ang kanyang paniniwala na makakatulong ito sa akin at kay Ernesto ay unti-unting nagbukas ng isipan ko. Nang tanungin ko si Ernesto, sa aking pagkagulat, pumayag siya. Mukhang kailangan din natin ng ganitong bakasyon, sabi niya habang nakatingin sa telebisyon na para bang hindi siya interesado pero may kakaibang tingin sa mga mata niya. Sa umaga ng pag-alis, sinalubong kami ng isang malaking bus sa harap ng aming bahay. Kasama namin ang mga kapitbahay na karamihan ay mga mag-asawa rin sa aming edad. Habang bumibiyahe patungo sa resort, napansin ko ang mga ngiti at kwentuhan ng mga tao, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa loob ng bus, nag-usap kami ni Alingka at isang babae na si Yvonne, kapwa namin may edad na at kapwa rin may mga anak na nakalabas na sa bahay. Nakakaaliw ang mga kwento nila tungkol sa mga pagbabago sa buhay matapos maging empty nesters. Pagdating sa resort, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng pine trees. Ang tradisyonal na resort ay napapalibutan ng luntiang mga bundok at may mga hot spring pools na mainit ang tubig. Sa unang gabi, pagkatapos ng masarap na hapunan at isang masayang pagtitipon, nagsimula ang isang kakaibang aktibidad na tinatawag nilang pagsasalo ng buhay. Sa aktibidad na ito, ang mga mag-asawa ay pinaalis mula sa kanilang mga partner upang makipagkwentuhan sa ibang mga kalahok. Ito ay para daw magbigay ng bagong pananaw sa kanilang mga relasyon. Ako ay nakipag-usap kay Mangka, ang presidente ng aming barangay, na isang maawain at matalinong lalaki na nagretiro na sa kanyang trabaho sa pabrika. Ibinahagi niya ang kanyang mga kwento tungkol sa paghahanap muli ng init sa kanyang sariling relasyon matapos ang mga taong mapayapa ngunit malamig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa na kahit anong edad at anong estado ng buhay, ang pagbabago ay posible. Habang nag-uusap kami, napansin kong si Ernesto ay tahimik na nakatingin sa akin mula sa malayo, may halo ng pag-aalala at pagkasabik sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit naramdaman ko ang isang maliit na pag-asa na maaaring ito na ang simula ng aming bagong kabanata. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang gabi na iyon at kung ang mga pangyayaring susunod ay magdadala sa amin sa isang bagong simula o isang mas malaking pagsubok. Ang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa at isang lihim na pag-aalab.
Pagkatapos ng aming pagdating sa resort sa bayan ng Porac, Pampanga, unti-unti akong napuno ng kakaibang damdamin. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng paanyaya mula kay Aling Ka ay magdudulot ng ganitong pagbabago sa aking buhay. Ang hangin ay malamig, ang paligid ay tahimik, ngunit sa puso ko ay may kuryente ng pag-asa na dahan-dahang kumikilos. Ako si Mayumi, isang 51 taong gulang na ina at asawa na matagal nang nakulong sa mga rutin ng buhay, pamilya at responsibilidad. Ilang taon na ang lumipas mula nang umalis ang aking mga anak sa aming bahay at unti-unti naming naramdaman ni Ernesto ang layo na sumapit sa pagitan namin. Ang aming mga pag-uusap ay naging malamig, puno ng tampo at halos walang laman ng pagmamahal. Sa pagdating namin sa resort, sinalubong kami ng mga kapitbahay na mga mag-asawa rin. Karamihan ay mga taong may kahalintulad na edad at mga kwento ng buhay. Ang lugar ay napakaganda, napapalibutan ng mga luntiang puno at may mga mainit na bukal na tila nagaanyaya sa amin na magpahinga at maghilom. Pagkatapos ng maikling paglilibot sa paligid, nagtungo kami sa aming mga kwarto upang magpahinga bago ang gabi ng pagtitipon. Napansin ko si Ernesto na tahimik, tila nagpapagaling sa pagod ng trabaho, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay pag-aalala o pag-asa. Nang dumating ang gabi, nagsimula ang isang pagtitipon kung saan ang aming mga kapitbahay ay nagkwentuhan, nag-inuman at nagpakasaya. Si Aling Ka ay palaging nasa tabi ko, palaging may ngiti at mga salita ng pag-asa. Nakipagkilala ako sa iba pang mga kalahok, kabilang na si Yvonne, isang babaeng may edad na kapareho ko na nagbahagi ng kanyang sariling mga karanasan sa pagiging mag-isa matapos ang pag-alis ng mga anak. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagsimula ang isang kakaibang aktibidad na tinatawag nilang pagsasalo ng buhay. Sa aktibidad na ito, hinati kami sa mga pares, ngunit hindi kasama ang aming mga asawa. Ang layunin ay makipag-usap sa ibang tao, ibahagi ang aming mga saloobin, at marahil ay makakita ng ibang pananaw sa aming mga relasyon. Ako ay na-partner kay Mangka, ang aming barangay chairman, isang matandang lalaki na may mga kwento ng hirap at tagumpay sa buhay. Habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga karanasan sa pagtanda at pakikipagrelasyon, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita at ang pag-asa na nagmumula sa kanyang mga karanasan. Habang kami ay nag-uusap, napansin ko si Ernesto na tahimik na nakatitig sa akin mula sa kabilang dulo ng silid, may halong pagkabahala at interes sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit alam kong may isang bagay na nagbabago. Sa gitna ng gabi, habang ang mga ilaw ay medyo pinababaan at ang musika ay tumitigil, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa paligid, isang hindi inaasahang simula ng isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang mga susunod na sandali ay magdadala ng lihim na apoy at bagong pag-asa, ngunit kasabay nito may mga tanong na kailangang sagutin. Hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang gabing ito, ngunit ramdam ko na ito ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ko, isang paglalakbay na puno ng mga pag-asa, takot, at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Sa bawat sandali, unti-unting lumalalim ang kwento ng aming paglalakbay, may mga lihim na unti-unting sumisiklab habang ang gabi ay lumalalim. Ako si Mayumi, isang ina at asawa na matagal nang nakulong sa mga pangakong binitiwan sa sarili at sa pamilya. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang buhay namin ni Ernesto ay puno ng mga pagsubok, tagumpay, at mga sandaling halos mawala ang init ng pagmamahalan. Nang umalis na ang aming mga anak sa bahay, naramdaman naming pareho ang malamig na pagitan namin na ngayoy tila hadlang sa aming pagsasama. Pagkatapos ng mga kwentuhan sa gabi, dumating ang isang bahagi ng programa na hindi ko inaasahan, ang pagsasalo ng buhay. Sa aktibidad na ito, bawat isa sa amin ay binigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ibang mga kalahok, hindi kasama ang sariling asawa. Ang layunin ay buksan ang puso, ibahagi ang mga saloobin, at marahil ay makakita ng bagong pananaw sa buhay at relasyon. Ako ay na-partner kay Mangka, ang aming barangay chairman na may mahinahong tinig at mahabang karanasan sa buhay. Hindi ko inaasahan na sa mga pag-uusap namin ay mabubuksan ang ilan sa mga pinakamatinding takot at pangarap na matagal ko nang itinago. Ibinahagi niya ang kwento ng kanyang asawa na unti-unting nagbago rin at kung paano nila muling natuklasan ang kahalagahan ng pagtitiwala at pag-unawa.
Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita na para bang isang ilaw sa madilim kong mundo. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may isang bahagi sa akin na nagsasabing hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Ngunit habang lumalalim ang aming pag-uusap, napansin kong si Ernesto ay tahimik na nakatitig mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay may halo ng pagdududa, pagkabahala, at isang lihim na pagnanais na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit ramdam ko na ang mga pangyayari ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa mga susunod na sandali, nagpatuloy ang aktibidad at unti-unting lumalabas ang mga damdamin ng bawat isa. May mga halakhak, may mga luha, at may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Ang hangin ay puno ng tensyon, ng pag-asa, at ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga pusong naghahanap ng pag-unawa. Hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging kahinatnan ng gabing iyon, ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagong yugto, isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, pag-asa, at mga lihim na kailangang harapin. Ang bawat sandali ay nagdadala sa akin sa gilid ng pagbabago, at sa puso ko ay may isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab. Ang gabi ay patuloy na umiikot sa mga kwento, mga ngiti, at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Sa likod ng bawat tawa at bawat mata na naglalakbay sa dilim, may isang kwento na naghihintay na maipahayag, isang kwento na magbabago sa landas ng aming mga buhay habang kami ay naglalakbay sa hindi inaasahang landas ng pagbabago. Ang unang kalahati ng gabing iyon ay puno ng hindi inaasahang pagkilos at damdamin na matagal nang nakabaon sa puso ko. Ako si Mayumi, isang babae na sa loob ng maraming taon ay naging ina, asawa, at tagapag-alaga ng pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pang-araw-araw na gawain, may mga lihim na sakit at pagod na hindi ko maipahayag. Sa aming paglalakbay kasama ang aming barangay sa isang resort sa Pampanga, hindi ko inakala na magbabago ang takbo ng buhay ko sa isang gabi. Matapos ang mga kwentuhan at mga tawanan, dumating ang sandali na ang bawat isa ay hinati sa mga pares na hindi kasama ang kanilang asawa. Ang tinatawag nilang pagsasalo ng buhay ay isang paraan upang makipag-ugnayan sa ibang tao, upang ibahagi ang mga damdamin na matagal nang nakatago. Ako ay napartner kay Mangka na may malambing na tinig at mahabang karanasan sa buhay. Habang kami ay nag-uusap, unti-unti kong naibahagi ang mga takot at pangarap na matagal ko nang tinatago. Napagtanto ko na hindi ako nag-iisa sa mga pagsubok na aking nararanasan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang init ng pag-asa na tila apoy sa malamig na gabi. Ngunit nang biglang bumalik sa aking isipan ang isang sandali na hindi ko inaasahan, habang kami ay nag-uusap, may isang kamay na mahigpit na humawak sa aking braso. Nang lumingon ako, nakita ko si Ernesto, may halong pagkabigla at selos ang kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit ramdam ko ang bigat sa pagitan namin. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga pangyayaring iyon, ang mga damdamin na unti-unting sumisiklab, ang mga lihim na hindi pa handang ilabas. Habang ang gabi ay patuloy, ang mga puso namin ay naglalaban sa pagitan ng takot at pag-asa. Pagkatapos ng aktibidad, bumalik kami sa aming mga kwarto upang magpahinga. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin at ang mga alaala ng mga sandaling iyon ay patuloy na sumasalubong sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng gabing iyon, ngunit naramdaman ko na ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Paano kami haharapin ang mga pagbabagong ito? Ano ang mga desisyon na kailangang gawin? Ang lahat ng ito ay nagmumula sa isang simpleng paglalakbay na inaakala naming magiging pahinga lamang, ngunit naging simula ng isang bagong yugto na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang gabing iyon ay nagbukas ng pinto sa isang mundo ng damdamin at lihim na matagal kong itinago. Ako si Mayumi, isang asawa at ina na matagal nang naglakbay sa mga bukirin ng buhay, mula sa mga masasayang araw ng pagkakaroon ng mga anak hanggang sa mga tahimik na gabi na kami ni Ernesto ay naglalakad sa gilid ng pagkalimot. Ngunit sa pagdating namin sa resort sa Pampanga, isang simpleng paanyaya mula kay Aling Ka ang nagbukas ng bagong kabanata sa aming kwento.
Pagkatapos ng mga aktibidad sa gabi, habang ang iba ay nagpahinga na sa kanilang mga kwarto, ako ay nanatili sa lobby kasama si Ernesto at ilan pang mga kapitbahay. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ay mahina, tila nag-aanyaya sa amin na magbukas ng puso. Sa isang hindi inaasahang sandali, lumapit si Ernesto sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na matagal niyang itinatago. Mayumi, ang paniwala niya. Alam kong matagal na tayong naglalakad sa dilim ng ating relasyon. Ngunit siguro, ngayon ang panahon para tayo ay magbago. Ang kanyang mga salita ay tila hampas ng hangin sa aking puso, masakit ngunit puno ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari pagkatapos noon. Sa isang sandali, ang mga pader na matagal nang naghihiwalay sa amin ay nagsimulang bumagsak. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay sa aking balikat, ang tibok ng kanyang puso na unti-unting bumabalik sa ritmo ng pagmamahal. Ang gabing iyon ay hindi naging perpekto, ngunit ito ang simula ng aming muling pagkakabuo. Ang mga salitang hindi nasabi noon ay unti-unting lumabas, at ang mga damdaming matagal nang nakabaon ay nagsimula ng mapawi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa tabi ng mga bundok, napansin ko ang liwanag sa mga mata ni Ernesto. Hindi na siya ang lalaking tahimik at malayo. Ngayon siya ay kasama ko, isang kasama sa paglalakbay ng pagbabago. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may mga tanong na nananatili sa hangin. Paano ba namin haharapin ang mga pagsubok na darating? Ano ang magiging papel ng aming mga kapitbahay sa bagong kwento namin? At higit sa lahat, ano ang magiging kinabukasan ng aming relasyon? Ang mga sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ang gabing iyon ay naging paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay na magbigay ng bagong pag-asa. Ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang at sa puso ko ay may apoy na handang magliyab, isang apoy ng pagmamahal, pag-asa at bagong simula. Hindi ko inakala na ang simpleng paanyaya ay maghahatid sa akin sa isang mundo ng muling pag-asa at pag-aalinlangan. Ako si Mayumi, isang ina at asawa na matagal nang nabubuhay sa gitna ng mga responsibilidad at tahimik na mga gabi ng pag-iisa sa piling ni Ernesto. Sa loob ng maraming taon, ang aming relasyon ay naging malamig, puno ng mga hindi nasabi at mga damdaming naipon, ngunit hindi na ipahayag. Ngunit sa pagpunta namin sa barangay outing sa Pampanga, may mga pangyayaring nagbukas ng pintuan ng aming mga puso sa paraang hindi ko inaasahan. Matapos ang gabing puno ng kwentuhan at mga bagong karanasan, bumalik kami sa aming mga kwarto. Ngunit ang katahimikan ay hindi naging tanda ng kapayapaan. Sa halip, ang pagitan namin ni Ernesto ay tila lumalim, puno ng mga tanong na hindi sinagot, mga damdaming nanatiling nakatago. Nang sumunod na araw, sinubukan kong mag-usap kay Ernesto tungkol sa mga nangyari. Ngunit tila nahihirapan siyang buksan ang kanyang damdamin. Mayumi, ani niya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero parang may bago tayong simula dito. Kahit papaano, nais kong subukan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso, ngunit kasabay nito ay may mga pag-aalinlangan na bumabalot sa aking isipan. Paano kung ito ay panandalian lamang? Paano kung babalik kami sa dati? Habang lumilipas ang mga araw sa resort, napansin ko ang mga pagbabago sa mga tao sa paligid namin. Ang mga kapitbahay na dati ay tila nagdadala rin ng mga kwento ng pag-asa at pagbabagong hindi inaasahan. Si Aling Ka, na palaging may ngiti, ay nagbahagi ng mga karanasan kung paano siya muling natutong magmahal at magtiwala. Ang mga kwentong ito ay naging inspirasyon sa akin, ngunit hindi mawawala ang takot na masaktan muli. Ang mga pangyayaring naganap ay tila isang hamon sa akin, isang paanyaya upang muling buksan ang puso, ngunit may kasamang panganib. Sa gabi bago kami umalis, naglakad kami ni Ernesto sa tabi ng mainit na bukal. Tahimik ang paligid at sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang isang lambing na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila nito, ang mga tanong ay nananatili. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang pisikal na pagpunta sa isang resort, kundi isang paglalakbay sa loob ng aming mga puso, isang paglalakbay na puno ng takot, pag-asa, at mga lihim na naghihintay na matuklasan. At sa puso ko alam kong kahit ano pa man ang mangyari, hindi na kami babalik sa dati.
Ang unang bahagi ng hindi inaasahang pangyayari na lulutang sa gitna ng aming tahimik na relasyon. Ako si Mayumi, isang babae na sa loob ng maraming taon ay nahulog sa monotonyo ng buhay kasama si Ernesto, ang aking asawa. Sa aming barangay outing sa Pampanga, ang mga pangyayaring naganap ay nagbukas ng mga pinto sa isang bagong mundo na hindi ko inakala, isang mundo ng mga lihim, pag-aalinlangan at mga damdamin na matagal nang itinago. Sa gitna ng gabi, matapos ang mga aktibidad at kwentuhan, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Habang kami ay nasa aming kwarto, may kumatok ng malumanay sa pintuan. Nang buksan ko, nariyan si Yvonne, isang babae mula sa aming grupo na may ngiting may halong kaba at pag-asa. Mayumi, ang malumanay niyang panawagan, maaari ba kitang makausap ng saglit? Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit sinuway ko ang pagdududa at pinasok ko siya sa kwarto. Habang nag-uusap kami, unti-unti niyang ibinahagi ang mga lihim at kwento ng iba pang mga kalahok sa outing. May mga tagpong naganap sa likod ng mga ngiti at halakhak, mga lihim na pagtingin, mga damdaming nag-aalab sa mga puso na matagal nang naiinip. Sinabi niya na maraming mga mag-asawa ang dumaan sa mga pagsubok at ang outing na ito ay isang paraan para muling mahanap ang init sa kanilang mga relasyon. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Yvonne. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit may kakaibang pag-igting sa hangin na tila nagbabadya ng isang pagbabago. Sa paglipas ng gabi, napansin ko si Ernesto na may ibang tingin, isang lihim na hindi ko pa nasusubukang tuklasin. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa paligid ng resort, napagtanto ko na may mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa buhay ng mga tao sa paligid ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil at muling pagkabuo ay tila isang pelikula na unti-unting nabubuhay sa aming harapan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot sa akin ng kalituhan at takot, ngunit kasabay nito ay may masidhing pagnanais na maintindihan ang mga lihim na bumabalot sa aming buhay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga pagbabagong ito, ngunit alam kong hindi na ako maaaring bumalik sa dati. Ang unang bahagi ng plot twist ay nagsimula at dala nito ang mga tanong na kailangang sagutin, mga tanong tungkol sa katapatan, pagmamahal at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-asawa. Ang gabi ay puno ng mga lihim at ang aming paglalakbay ay patuloy na umiikot sa pagitan ng pag-asa at takot sa hindi inaasahang bukas. Ang ikalawang bahagi ng plot twist, ang lihim na naglalagablab sa aming mga puso. Ako si Mayumi, isang asawa at ina na matagal nang nabubuhay sa pagitan ng mga pangarap at realidad. Sa gitna ng aming barangay outing sa Pampanga, ang mga pangyayaring naganap ay nagbukas ng mga pinto sa isang mundo ng mga lihim na hindi ko inakala. Pagkatapos ng gabing puno ng mga kwento at damdamin, may isang sandali na nagbago ang lahat. Si Ernesto, na dati tahimik at mailap, ay naging ibang tao sa aking harapan. Napansin ko siyang madalas makipag-usap kay Takako, isang babaeng kasali rin sa outing na may ngiting puno ng hiwaga at lihim. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tingin at mga ngiti na palitan nila, mga bagay na dati hindi namin nagagawa. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng resort, napansin kong si Ernesto ay kasama si Takako sa isang sulok, mahigpit ang kapit sa isa't isa, at may mga bulong na hindi ko narinig. Ang mga mata nila ay nagsasalita ng damdaming matagal nang itinago, isang apoy na unti-unting lumalakas sa dilim ng gabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang puso ko ay tila nabiyak sa gitna ng dilim, ngunit sa kabila ng sakit, may kakaibang bahagi sa akin na nais maunawaan ang nangyayari. Ang mga taon ng malamig na pagtanggap at pag-aalangan ay tila nagbunga ng isang bagong uri ng tensyon sa pagitan namin. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Ernesto ng masinsinan. Hindi niya ikinaila ang mga nangyari, ngunit sinabi rin niyang naguguluhan siya sa mga damdamin na matagal niyang itinago. Mayumi, ani niya, hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero hindi ko rin maikakaila na may mga bahagi sa akin na nagigising muli. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa akin, pagkabalisa, takot, ngunit pati na rin ang isang maliit na pag-asa na maaaring ito ang simula ng isang bagong pag-unawa sa aming relasyon.
Ang plot twist ay umabot sa punto kung saan ang aming mga puso ay hindi na lamang basta mag-asawa, kundi dalawang tao na pilit naghahanap ng daan sa gitna ng mga lihim, pagkakaiba at mga pangarap na maaaring mag-iba. Ang gabi ay nagiwan ng mga tanong na hindi ko pa masagot, mga tanong tungkol sa katapatan, pag-ibig, at kung paano muling itatayo ang nasirang pundasyon ng aming pagsasama. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsubok, kundi tungkol sa muling pag-asa at pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang rurok ng gabi, isang apoy na naglalagablab sa puso, na parang apoy ng bagyong hindi mapigil. Ako si Mayumi, isang babae na matagal nang naglakbay sa gitna ng katahimikan ng tahanan at mga lihim na di inaasahan. Sa paglalakbay namin sa Pampanga, ang mga pangyayaring naganap ay hindi lamang basta karanasan. Ito ay isang bagyong sumabog sa aking mundo. Sa mga nakaraang araw, unti-unting lumalalim ang tensyon sa pagitan ko at ni Ernesto. Ang mga lihim, mga pagtingin, at mga damdaming matagal nang itinago ay nagsimulang lumutang sa ibabaw, parang apoy na hindi na mapipigilan. Sa bawat pag-uusap, bawat titig, ramdam ko ang apoy na ito na unti-unting sumusunog sa aming mga puso. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa gilid ng mainit na bukal, nagtagpo ang aming mga mata. Hindi na namin kayang itago ang nararamdaman. Ang mga salita ay naging mga bulong, ang mga bulong ay naging mga haplos, at ang mga haplos ay naging apoy na naglalagablab sa dilim. Ang aming mga kamay ay nagkabit, at sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na matagal nang nawala. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Takot na ang apoy na ito ay maaaring magdulot ng pagkasunog o maaaring magbigay ng liwanag na magpapagaling sa aming mga sugat. Ang gabi ay naging saksi sa isang sandali ng katotohanan, isang sandali kung saan ang lahat ng mga lihim, mga pangarap at mga pangamba ay nagtagpo sa isang punto. Ang aming relasyon ay hindi na lamang basta pagsasama. Ito ay isang apoy na kailangang alagaan, isang apoy na maaaring magdulot ng kapahamakan o bagong simula. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa loob ko. Isang lakas na nagsasabing kahit anong mangyari, hindi ako susuko sa pag-ibig na ito. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa apoy na ito, nakita ko ang isang pag-asa na magpapatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga lihim na nananatili, mga lihim na hindi pa handang ilabas, mga tanong na hindi pa nasasagot. At habang ang gabi ay nagtatapos, ang aming paglalakbay ay patuloy na umiikot sa pagitan ng liwanag at dilim, pag-asa at takot, pag-ibig at pag-aalinlangan. Ang pagtatapos ng isang gabi, ngunit simula ng isang kwento na puno ng misteryo at pag-asa. Ako si Mayumi, isang babae na sa loob ng maraming taon ay naglakbay sa mga landas ng pagmamahal, pagkabigo at muling pagbangon. Sa aming paglalakbay sa Pampanga, ang mga pangyayaring naganap ay hindi lamang basta mga alaala, ito ay naging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Pagkatapos ng gabi ng mga lihim at apoy na naglalagablab, bumalik kami ni Ernesto sa aming kwarto na may kakaibang katahimikan. Ang katahimikan na hindi mapanatag, puno ng mga tanong at damdaming hindi pa lubos na naipapahayag. Habang ako'y nakahiga sa kama, naisip ko ang mga nangyari, ang mga pag-uusap, ang mga titig, ang mga haplos na tila nagbukas ng isang pinto sa isang mundo na dati hindi ko kilala. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang buhay ay patuloy na umiikot at ang bawat araw ay pagkakataon para sa pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran namin ni Ernesto. Ang aming relasyon ay puno ng mga pagsubok, mga lihim at mga pag-aalinlangan. Ngunit naramdaman ko na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may pag-asa pa na muling buuin ang aming pagmamahalan. At habang ako'y nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit, naisip ko. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? Ano ang mga lihim na matutuklasan pa? At paano namin haharapin ang mga hamon na darating? Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Ito ay patuloy na umiikot sa pagitan ng mga pangarap at realidad, ng pag-asa at takot, ng pagmamahal at pag-aalinlangan. At sa puso ko, alam kong handa akong harapin ang anumang darating.
Sapagkat sa kabila ng lahat, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng misteryo, pagsubok at higit sa lahat pag-asa.